Magandang gabi, Oriental Mindoro, ika-4 sa buwan ng Marso taong 2014. Ito po ang TVNet Newsline. At sa ulo ng ating mga balita, 2 arestado sa buy-bust operation sa bayan ng Pinamalayan. Tag-init, inaasahang papasok sa ikalawang linggo ng Marso ayon sa Kalapan Pag-asa. At konstruksyon ng proyektong multipurpose building ng AMS-PTA umuusad na. At sa detalye ng ating mga balita, matapos ang groundbreaking ceremony, kasalukuyan ng umuusad ang pagtatayo ng multipurpose building na proyekto ng Adriatico Memorial School Parents and Teachers Association ngayong taon. Matatanda ang nagkaroon ng patimpalak na Search for Mr. and Miss Foundation ng PTA upang makalikom ng pondo para sa naturang pagawain, kung saan umabot sa 611,018 pesos ang kabuang halaga ng nalikom mula sa mga lalaking kandidata, habang 489,035 pesos naman sa mga babae, ngunit 50% dito ang PTA at ang classroom ng mga kalahok depende sa kinita ng kanilang kandidata. Samantala, inaasahang matatapos sa nasabing konstruksyon 50 araw matapos masimulan ito, kung saan ayon sa pamunuan ng PTA, pangunahing makikinabang dito ang mga mag-aaral at magulang na sa eskwelahan kumakain ng pananghalian at maaaring magamit naman ng mga mag-aaral sa ilang sports event at iba pang aktibidad sa paaralan. Magaganap naman ang koronasyon ng Mr. and Miss Foundation ng AMS sa darating na ika-14 ng Marso, na susundan ang motorcade kinabukasan, ika-15 ng nasabi pa ring buwan. Sa ibang balita, ika-4 ng Marso, nagsimula ng umusad ang 3 araw na strategic and operation planning ng mga opisyales ng pamahalaang lalawigan na naglalayong mapalakas pa ang ugnayan sa pagitan ng mga opisyal at kawani ng provincial government at ang kasiguruhan sa patuloy na kaunlaran. Puntos ng aktibidad ang pagtukoy sa iba't ibang estratehiya na tutugon sa mga usapin na maaaring kaharapin ng lalawigan. Binigyan diin ni Provincial Administrator Nelson Melgar na siyang chairman ng Performance Management Team ang kahalagahan ng partisipasyon ng mga kawani at opisyal ng pamahalaang panlalawigan o ng pamahalaang lalawigan sa pagtatagumpay sa bawat hamon tungo sa kaunlaran. Samantala, bawat partisipante may kani-kaniyang grupo na tututok sa economic governance, kung saan bubuo ng mga plano at estratehiya sa pagpapalago ng ekonomiya. Social governance para naman sa pangasiwa sa kapakanan ng mga mamamayan. Administrative governance na gagabay sa mga opisyal ng pamahalaan, at environment governance na aayuda sa pangkalahatang proseso ng pagpapaunlad at pagpapanatili ng kalikasan. Magbabalik po ang TVNet Newsline. Wake up in a better mood. Look better with cleaner clothes. Better days begin with Panasonic. Smart ideas for a better life. Panasonic, ideas for life. New Toshiba LED Power TV. See the power. Hear the power. Feel the power. Toshiba, my choice. LED Power TV. Toshiba. 8 beses na mas mabilis sa pag-ani ng palay kumpara sa mga karaniwang nag-aani. Ito umano ang kapasidad ng rice harvester na tinatangkilik na ng maraming magsasaka sa kasalukuyan. Sa pagsisimula ng panahon ng anihan, muling bumibida ang nasabing makina na kaibigan para sa mga may-ari ng sakahan
dahil sa mabilis na proseso ng pag-aani ng palay. Ngunit kaaway naman para sa mga karaniwang mamamayan na dating nakakapangupahan bilang mag-aani, ngunit ngayon ay nawala ng ekstrang hanap buhay dahil sa nasabing makina. Gasolina at renta sa makina kung walang sariling rice harvester ang pinakamalaking kailangang gastusan ng may-ari ng sakahan kung nais itong gumamit ng nasabing makina, at hindi lamang mabilis na pag-aani ng palay ang nagagawa nito na kapag kakalat na rin ng mga dayami, taliwas sa tradisyonal na paraan ng pag-aani kung saan bagamat gumagamit ng makina sa pag-iik ng palay ay sa isang lugar lamang naiipon ng mga dayami at kinakailangan pang manumanong ikalat ang mga ito, kung kaya naman ang iba ay sinusunog na lamang ang mga ito. Ganun pa man, hindi naman lahat ng may sakahan ay tumatangkilik na sa rice harvester. Sa halip, may iba pa rin na pinipiling umupa ng mga tao na bihasa sa pag-aani ng palay dahil mas epesyente nila ang mga tao at wala halos natitirang uhay kapag nag-aani ang mga ito. Antabayanan ng iba pa mga balita, makalipas po lamang ang ilang paalala. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet. Naisabatas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng Cable TV at Cable Internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga